Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Buongiorno. Nandito pa rin po tayo sa Paris at pag-usapan lamang po natin ang issue pagdating ho dito sa flood control project. Kasi alam nyo mga kababayan, napakarami at masalimuot ang usapin patungkol ho dito. At talaga nga namang ngayon lumalabas na ang katotohanan at ngayon lumalabas na talaga kung sino yung mga involved dito sa di umanong korupsyon na nangyari sa flood control. Kasi alam nyo, ladies and gentlemen, yung iba ayaw pa kasi umamin nung una until yung mismong presidente na nagsabi na sandali, meron talagang problema. Ngayon, ibig bang sabihin nun dapat na tayo maniwala sa presidente? Ako, ito lang, simple lang sa akin to ha. May nakikita siyang problema, di ba? Meron siyang nakikitang pangyayari na talagang hindi na ma-deny, ika nga. Hindi na ho ito may tatanggi. Kasi every time na umulan, actually hindi nga lang ulan konting ambon lang, talagang bumabahaw sa Metro Manila. Malaking problema ho yan kasi lalo na pag sigurado yung bagyo, sunod-sunod, naku po, lulubog talaga Metro Manila. At talagang matindi ho ang ninakaw. Umabot ho ng trilyon. Kung maalala ninyo, sabi nga ni Villanueva ay napakalupit na ho ng nangyaring I think how many billions or millions in a day ang ninanakaw. Ngayon, pinag-uusapan ngayon sa Senado yung mga kontraktor pero may mas malalim pa pong dahilan. Kasi remember, hindi naman po ako naniniwala ako yung mga kontraktor may kasalanan yan. May mga kasalanan yan. Pero hindi naman nung gagalaw yan, hindi yan makakagalaw nang walang sumusuporta sa kanilang mga mambabatas. Kung walang mga nasa gobyerno. Una, paano ka maka-accredit? Di ba? Paano ka mabibigyan ng lisensya at para tumanggap ka ng proyekto mula sa gobyerno? Napaka-imposibleng mangyari po yan kung wala kang koneksyon. Di ba? As a matter of fact, yan nga ho ang dahilan kung bakit tumutulong ang mga negosyante sa mga kandidato. Lalo na sa mga distrito, sa mga mambabatas, lalo na tumutulong sa presidente, lalo na pag tumulong ka sa presidente, matik na yun, DPWH, kuha mo na yun, di ba? Sa mga senador. Actually, senador ang pinakaliste kasi nga, hindi ganun sila, wala silang hawak na direktang hawak dun sa distrito. Ang may hawak talaga sa distrito, yung mga congressman at saka yung mismong DPWH na nangangasiwa ng mga proyekto na yun. Di ba ho? Kaya nga kung maalala nyo, dati dalawang pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Ano yun? Yung DPWH at saka yung Bucor. 'Di ba yung customs, 'di ba? Sorry, hindi pala Bucor. BOC, Bureau of Customs, 'di ba? Ibig sabihin, yan yung talagang pumapasok yung pera. Ngayon, sa sobrang daming nagnanakaw, hindi mo na alam kung sino yung 1 o sino yung number 2, 'di ba? Hindi totoo, walang biro, 'di ba? Hindi mo na ngayon alam kung sino sa kanila yung 1 or 2 kasi nga ang dami ho. Sa bawat ahensya ng gobyerno may negosyo. 'Di ba? Malupit ngayon. Siguro, dati nga, ayoko na mag-comment pero ang dami ho talagang ngayon, ang daming negosyo na ginagawa itong mga hayop nating mga nasa gobyerno. Ito ang pinakamalupit. Pumutok talaga itong, kasi masyado namang sinagad diba? Sinagad ng DPWH at saka ng mga kongresista yung pagnanakaw. Diba sabi nga ni Magalong, kung dati medyo may hiya-hiya pa, ngayon hindi na, talagang sagad na sa buto yung winawalang niya. Literal na winawalang niya. Mismo ngang itong ating Pangulo, di ba? Nag-iingay-ingay pa ngayon. Kesyo, wala siyang nakikita. Sabi ko, pambihira talaga itong Pangulo natin. Di ba? Nagpunta siya sa isang lugar, wala daw siyang makita. Pambihira ka. Mantakin mo, bilang presidente, wala kang kaalam-alam na nangyayari yan sa ilalim mo. Anong klase kang presidente? Sabi nga nila
Di ba? Sinasabi nila, dapat daw ngayon si Bunuan, yung sekretary ng DPWH, mag-resign na. Di ba? Kasi, totoo lang, dapat daw mag-resign na kasi nga, yung mga bata niya, yun yung may mga control ng ghost project. Tama naman din yun kasi command responsibility. Pero sa akin, ang dapat mag-resign yung presidente. Kasi mantakin mo, nangyari sa lahat ng term mo ito nang wala kang kaalam-alam at talagang sinasabi mo, walang niya na yung korupsyon. Kung sa ibang bansa ito, kahit pa paano may kahihiyang pa yung Pangulo. Totoo. Kung mangyari to sa ibang bansa, malamang nag-resign na yung presidente o yung prime minister dahil sa tindi ng nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Again, we are not saying na may direct involvement ng presidente pagdating sa korupsyon. Oo, posible, hindi ko sinasabing oo, pero posibleng wala siyang alam, posibleng hindi siya nakikinabang, pero the mere fact na napabayaan mo, di ba? Yung ganyang, at sana nga kung milyon lang. Alam mo yung pag milyon lang, maiintindihan mo pa eh. Parang, sige, nakalusot, is milyon, di ba? 100 million. Kasi, eto tinan nyo. Galit na galit sila doon sa confidential funds ni VP Sara Duterte na ilang milyon. Tama, mali. Wala pang 100 plus million lang ata yun or something eh. Galit na galit sila doon. Kesyo, quote-unquote, nawawala daw dahil sa confidential. Kasi kung yun yung confidential funds eh. So parang hindi daw alam kung saan ginamit. Di ba ganyan ka-plastic yung mga animal na mga kongresista natin eh. Hindi namin alam. Dapat alaman natin yan. Dapat panagutin niya. Ulul, mga tarantado kayo. Eh kayo nga, di ba, nag-aalat kayo sa distrito ninyo na mga mas malaki pa sa 1 million, 100 million kuno ni VP Sara Duterte. Kayo talagang ghost project dun sa nangyayari dun sa mga distrito ninyo. At hindi lang 100 million yan. 500 million, may 1 billion. Ganun katindi ho yung mga proyekto na yan na nawawala. Eh kung ako nga yan eh, di ba? O sabihin na natin walang kinalaman si Romualdez at saka yung dating APRO na si Zaldico, walang kinalaman, di ba? Pero the mere fact na kayo ang may responsibility diyan, di sana nag-resign na lang kayo bilang speaker o kaya APRO, di ba? O yung committee ng appropriation, di ba? Di sana ayoko na yan. Maraming katiwalyang nangyari diyan sa baba. Hindi namin namalayan, hindi namin napigilan, di ba? Again, hindi ko sinasabing meron silang kinalaman, pero the mere fact na kayo ang leader na nandiyan, na dapat sanang binabantayan ninyo ang pera ng taong bayan, wala, nakalusot sa inyo. So, yun pa lang siya nakalusot, dapat mag-resign na kayo. Dapat bumitaw na kayo sa mga posisyon nyo. Nakalusot lang yun, ha? Hindi kayo may sanhi. Paano pa kung sakasakali, allegedly kayo ang may sanhi? Ha? Hindi lang dapat resignation ng abutin ninyo, mga animal kayo. Kung kayo may sanhi, ha? Again, I'm not saying kayo may sanhi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
walang halong